Nananatiling mahigpit ang seguridad sa Iligan City. Nag-iingat daw ang lokal na pamahalaan para walang makalusot na maute na posibleng humalo sa mga bakwit. Kaya lahat ng mga bagong salta ipinaparehistro. Live mula sa Iligan City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, prioridad nga ng LGU na hindi na magkaroon ng pagkakataon na mag-regroup ang mga local terrorist group dito sa Iligan, lalo na yung mga membro o sympathizer ng mga maute. Tanghaling tapat, pero ang mga nagko-commute kailangan bumaba sa sasakyan at maglakad sa initan bago makarating sa checkpoint dito sa Iligan City. Dito, ini-inspeksyon ng kanilang mga dala at hinihingan sila ng mga ID. Okay, traffic kayo man. Tinita. Mainit. Mas secured kami pag ganito. Kaya kahit mainit, tsaka medyo nade-delay, at least feel namin na secured kami. Ganito kahigpit ang seguridad sa buong Iligan na naka-red alert. Mahirap na raw maging kampante, lalo't ayon sa lokal na pamahalaan, di nila inaalis ang posibilidad na may nakapuslit na mga miyembro ng maute sa lungsod. Now, it is a big possibility actually because of the bombardment in Marawi. And it is a very reasonable surmise na yung mga sympathizers or members of the Mauti may have joined the people who have evacuated to Iligan City and to the neighboring municipalities and provinces in Iligan. Sa mga barangay, lahat ng mga bagong salta kailangan daw magparehistro. Hindi rin binabaliwala ng LGU ang ulat kahapon na may 300 armadong tao na namataan sa kalapit na bayan ng Tagoloan, Lanao del Norte. Pero ang armed forces, wala raw nakukuhang impormasyon kaugnay nito. Malakas yung at saka yung testimony ng isang kagawad doon sa Tagoloan area na there was a movement talaga that big number of armed men. So ang aming suspicions doon is they may take refuge in the forested area in the municipality of Kapay. That is the boundary of Lanao del Norte and Lanao del Sur as well as Iligan City. Mahirap hindi mapansin yung 300. Kung merong 300 na sinasabi nyo, mapapansin kagad yan at ma-actionan kagad. Kaya kakacheck lang po natin sa ating mga tauhan doon. Wala po silang ganyang balita doon at maaaring yan ay parte ng disinformasyon na kinakalat ng naiipit ng kalaban. Pero sumang-ayon si Padilla na posibleng may nakapasok na ng mga miyembro ng maute sa Iligan. Kung may miyembro na ng maute na nasa Iligan, hindi po natin dinedenay na maaaring mayroong iilan na nakalusot sa patuloy na pag-alis ng ilang mga evacuees sa Marawi papunta sa ibang karatig lugar tulad ng Iligan at Cagayan de Oro. Sa pagdepensa sa Iligan City, ang Philippine Army ang nakatoka magbantay sa mga boundary ng lungsod, habang responsibilidad naman ng Philippine National Police ang internal security. Nanawagan naman ng PNP sa publiko na huwag magpanik pero maging mapagmatsyag. Tiyakin ding first-hand ang impormasyong ititimbre sa mga otoridad. Although may mga pictures tayo ng mga members ng local terrorist group, pero hindi naman natin masabi na lahat ng pictures nyo nakuha natin. And then, yun nga, ang proximity ng Iligan sa Marawi at saka yung mga brothers din natin dito na within Iligan, hindi natin ma-discount yung possibility dito sila. Then, ano lang natin, ipinapagtingan natin yung security natin with the EFP. Jessica, dito sa Iligan City, pinagdiriwang yung 67th anniversary ng lungsod. Samantala, sa mga evacuation center, bagamat may mga supply para sa kanilang basic needs, malaking tulong pa rin kung madagdagan yung supply na ating mga tubig inumin, gamot, hygiene kits at maging ang mga electric fan. Jessica. Bam, yung papunta at palabas ng Iligan, nakikita natin na gwardyado along the highway. Paano naman yung mga malalayong barangay? Kasi wala namang porous yung mga borders between provinces, between towns and barangays, etc. Paano kung dun lumusot yung ilan na mga terorista? Paano kaya, Bam? So Jessica, aware naman yung authorities dito na lalo na yung mga malalayong barangay, nag-mobilize na sila na may mga blocking force na nakaantabay sa mga boundary na ito na hindi kasing fortified na mga checkpoints at pati activated na rin yung mga barangay forces lalo na yung mga down to the level ng purok. So since may mga ganitong intelligence reports, nasa heightened yung sense ng alert
ng buong lungsod, Jessica. Paano naman yung mga sistema sa evacuation center? No, sabi mo may registration ng mga nandoon. Paano nila sinisiguro na walang nahalo nga ng mga terorista dun sa mga bakwit? Jessica, meron silang hinihingi talaga ng mga documentation doon sa mga tao na pumapasok sa lungsod. Yung iba naman na galing sa mga war-torn places, may tumasa ilalim din sa processing, may information center sa lahat ng mga sa lahat ng evacuation center dito sa lungsod para matiyak na walang any mix-up, at ito yan, may close coordination din ng police na maging sa mga ganitong evacuation center. Nakakita rin tayo ng visibility ng mga police at ng mga sundalo, Jessica. I'm imagining, hindi naman siguro mahirap gawin ito kasi sa isang komunidad, magkakakilala naman yung mga tao eh. Meron ba silang ganyang sistema na, itong taong ito, kilala nyo ba ito? Tagaroon nga ba talaga sa inyong barangay o sa inyong komunidad? May cross-checking naman, Bam, dun sa sasabihin ng mga totoong mga nag-evacuate, dun sa mga suspicious na mga humahalong mga terorista. Yes, Jessica, may cross-checking tayo dahil may close na pakikipag-ugnayan itong mga barangay sa isa't isa. At mapapansin din natin na sa mga checkpoint, maging sa mga evacuation center, may mga nakapaskil ng mga larawan, ng mga may pictures kasi sila ng intelligence ng mga members ng MAUTE. Meron ding images ng mga tumakas dun sa kulungan sa Marawi. So nakapaskil yan sa lahat ng mga lugar na pwedeng ipagpaskilan yan. Kaya merong reference, may quick reference yung ating mga authorities saan man silang bahagi dito sa Iligan. Maraming salamat at ingat kayo riyan, Bam Alegre.